Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-appeal sa aking YouTube channel nung makatanggap ako nitong message ni YouTube. Sa mga nakaranas po nito noong August 16, ganito lang po yung gagawin natin para maisalba natin yung ating YouTube partner program. Kasi guys, sayang talaga guys kapag binaliwala mo ito. Kasi ngayon, nagbago na yung policy ni YouTube para ma-monetize na yung iyong channel. Kaya kung ikaw ay makatanggap ng ganito lang yung gagawin mo. Pero share ko muna sa inyo guys yung nangyari sa akin nung mga panahon na nakatanggap ako niyan. Kasi sobrang nakaka-stress talaga siya guys. Pagising mo ng umaga, yan agad yung bubungad sa'yo. Kasi 'di ba ilang taon kong pinaghirapan na ma-monetize yung channel ko, tapos magigising ka na lang isang araw, made-demonetize na siya. So una guys, nung nabasa ko to, nag-aligaga ako. Hindi muna ako nagbasa ng buong steps kung paano siya ayusin. Basta ang unang pumasok guys sa isip ko nung time na yan ay nagbura na ako kaagad ng ilang mga videos ko, lalo na sa mga shorts. Kasi ang naging problem dyan sa channel ko is yung mga reuse content. Pero guys, yung mga nire-reuse content kasi dyan, original video ko pa rin kasi siya, pero nakapost lang siya sa Facebook at saka sa TikTok. So yun, so na-stress ako ng bongga. Tapos kung kailan nakapagbura na ako ng more than 3 videos sa aking shorts, doon ako nagkaroon ng time na basahin yung steps kung paano siya mag-appeal. So sabi doon, kailangan daw hindi ka magbubura ng more than 3 videos. So na-stress talaga ako guys. Ngayon ang ginawa ko, sabi doon, kailangan daw within 15 days ay makapag-appeal na ako. So, bago yon, kailangan, yung channel mo kasi doon is, ano siya, tawag dito, parang warning pa lang niya na nakasuspend na yung channel mo. Warning for suspension. Ayun, yun yung right term guys. So, kailangan makapag-appeal ka na within 15 days. Kasi kapag hindi ka nakapag-appeal within 15 days, doon pa lang masosuspinde yung iyong channel. Kumbaga hindi ka na makakapag-appeal. Ngayon, ang mangyayari kapag lumagpas ka doon sa 15 days at hindi ka nakapag-appeal ka agad, ang mangyayari guys, bye-bye na sa iyong YouTube channel. Ang mangyayari, gagawa ka na naman ng mga videos. Kasi ang kailangan dyan, lalo na sa shorts, kailangan dyan maka 10 million views ka within 1 month para ulit ma-monetize ang iyong channel. Diba? Sobrang hirap guys, sobrang stress talaga niya. Lalo na sa ating mga YouTuber na minimum lang naman yung sinasahod taon-taon. Yan, yung 10 million views sa shorts, madali lang yan kapag kasikat ka. Pero pag sa ating mga small YouTuber lang, napaka-imposible niyan. Kaya kailangan tayong mga monetize ang channel, yan yung mga YouTuber dyan. Kailangan nating mag-appeal kasi sayang talaga guys. Actually guys, inaccept ko na siya sa sarili ko na baka nga hanggang dito lang talaga ako sa aking YouTube journey. So, yun. Pero, yun nga, sabi nga ng katrabaho ko, try ko daw kasi baka what if sakaling masalba. So, yun. Buti na lang talaga guys, nag-try akong mag-appeal. And yun nga, successful siya. And eto guys, papakita ko na sa inyo kung paano ko siya na-survive yung aking channel. Hi YouTube team! My name is Eunice Echaure, also known as Eunice TV on YouTube. I'm reaching out to appeal the recent decision regarding reuse content which has led to the demonetization of my channel. But first, let me show you my channel link. Ayan guys, bukod sa kailangan na yung audio natin or yung ating language na gagamitin ay English, ay isa rin yan sa requirement ni YouTube. Kailangan daw ipakita daw yung ating link ng ating channel. Next, I'd like to share also my social media accounts where I also uploaded my original videos. And here's my TikTok profile account. I understand that some of my videos may appear to be reused.
However, I want to clarify that all of the content is still originally mine. I have uploaded these same videos to my other social media platforms as part of my content distribution strategy. As a content creator, it's common practice to share the same content across multiple platforms in order to reach a wider audience and grow our following. Even popular artists and influencers with large audiences do this. To support also my appeal, here's my Facebook profile account. As you can see here, Synthetic Bloom by Euflora is one of my Facebook pages, including local honey pastries. So, ayan guys, pinakita ko dyan sa video na lahat na pinapost ko sa TikTok at sa YouTube ko ay nasa aking Facebook page din. Ayan, yung pagiging crafter ko at saka yung aking dating business. Ayan, yung mini donuts. As you can see on my previous slide, aside from being a content creator, I'm also a crafter. I'll show you some of the crafts I've made, including the exact locations where I take photos and videos of my creations, which are clearly visible in the background of my uploaded content. The video you'll watch has no cuts. I only fast forward it to fit within the 5 minutes limit. And here's some of my unsold bouquets that you can also see in the videos I uploaded. And here's also the content of the camera section in my phone gallery, which proves that the videos are genuinely my original creations. So here's how I edited my videos using CapCut. And that's it. I hope I was able to prove that I deserve to remain in or become part of the YouTube Partner Program. I also hope that my channel becomes eligible for monetization again. Thank you. And there you have it guys. So ganun lang yung ginawa ko. Doon sa end ng video, kailangan ipakita mo rin na kung paano ka mag-edit ng video. So ganun lang naman yung pinakita ko. And ayan nga guys, ilang araw lang ay monetize na ulit yung aking channel. So sana guys nakatulong sa inyo itong video na ginawa ko. So follow kayo guys sa mga hindi pa naka-follow. Thank you. Bye!